Mainit na balita. Naaalala nyo nung binanggit ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Ito na po. Naglalabasan na ang mga video na talaga namang hawak ng kung sino man yung pangapaninira sa mga Duterte. Merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglilinis-linisan lang dyan. Ito ang ating pag-uusapan. Naaalala nyo nung binanggit ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Ito na po. Naglalabasan na ang mga video. Isa sa mga video na talaga namang hawak ng kung sino man. Mamaya pag-uusapan natin yan. Eto na. Eto na. At marami pa pong lalabas na video. Sinasabi ko po sa inyo, marami pa po. Pero saka na muna natin pag-usapan yung mga videos na lalabas. Ito muna pag-usapan natin. Yung a time of reckoning na sinasabi ni BP Sara. Yung pangapaninira sa mga Duterte. Merong video na talagang ebidensya kung sino ang totoong malinis at sino yung mga naglilinis-linisan lang dyan. So yan po ang pag-uusapan natin. Ito, binahay ni Risa Ontiveros, di umano. Binahay ni Risa. Yes po, tama po ang dinig ninyo. Di umano. Yung binahay ni Risa Ontiveros, dumanas ng pang-aabuso. May video. Okay? So, sisimulan na po natin agad-agad. Hindi na po natin pagtatagalin. Dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Huwag kalimutan mag-subscribe po. Okay, eto pag-usapan natin itong unang video na didiin sa mga naninira kay BP Sara, ang mastermind sa paninira sa Duterte. Di umano, etong si Risa Ontiveros. Pakinggan nyo po itong video na ito. Nako, talaga namang maisisiwalat ang kalokohan ni BP Sara. Naalala nyo ito, bago natin simulan itong video na ito, dahil meron ng anomalya itong si Risa Ontiveros na patungkol sa nagpapabricate ng mga ebidensya ng mga witnesses. Okay? Okay? Anomalya pa lang yan. Di umano. Pero eto na naman, meron na namang isa. Parang kumo-connect the dots. Parang nasa ugali na ni Risa yan. At bakit? Ito ba ay may koneksyon sa kanyang pagtakbo sa susunod na eleksyon? Ito ba ay paninira lamang sa mga Duterte? Pakinggan po natin. Aurelio alias Rene. Hindi po ako pinilit na... Naalala nyo yung hiniring po nila? Okay? Merong hearing sa Senado na alias Rene na iniimbestigahan ni Risa na siya lang ata ang nag-iimbestiga, walang gustong dumamay sa kanya. Doon pa lang parang parang medyo kaduda-duda na, no? Napansin nyo ba yon? Kung napanood nyo yon, ito yung testigo ni Risa. At binayaran niya. Binayaran niya ng 1 million para siraan ang Duterte. Magsalita ng katotohanan, kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo Siquio. Hindi ko na alat papaanuhan Tingnan nyo po yung nakaraang video doon sa Senate. Umiiyak po itong mama na ito. Kasi hindi niya matanggap yung mga sinasabi niya fabricated. May script. Tingnan nyo, i-observe nyo. Hindi ko na po ilalagay dito. Pero i-observe po ninyo. Ibang-iba po yung kanyang pananalita dati. Umiiyak, may binabasa, hindi dire-diretso. Eto dire-diretso. Walang cut po, diretso. Bakit? Nagsasabi ng totoo. Marami siyang babanggiting pangalan dito. Tingnan ninyo. Tuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni San Risa Ontiveros na nakatakip yung mukha
Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako. Alam niyo bakit tinatakpan ng mukha before? Hindi para hindi makilala. Okay? Lalabas po yan. May mga ebidensya po tayo niyan. Okay? Tinatakpan para hindi makita yung reaksyon. Diba? Tinatakpan ng mata para yung pagsisinungaling, tinakpan ng mukha, naka-shade siya tapos nakatakip. Hindi para itago ang identity lang, kung hindi para itago yung pagsisinungaling. Kasi pag alam mo talagang magsisinungaling ka, lalo't hindi ka katulad ng mga ibang politiko o yung mga ibang spokesperson ng mga politiko na talagang pathological liar, yung talagang nuknukan ng sinungaling, talagang maano ka. Pero tingnan nyo, iba siya ngayon. Diretso siya. Walang takip ang mata, walang takip ang bibig. Ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Tingnan mo ha. Yun, tatlong yun. PRRD. Ang target talaga nila PRRD, VP Sara, at Pastor Kibuloy. Bakit? Sasagutin yan. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Senrisa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Senrisa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na Liwanagin ko ha, sinabi niya, hinahanap na siya ni Risa. Again, sinabi ni Risa, meron daw siyang mga ebidensya. Sige, labasan ng ebidensya. Etong tao na to, hindi ito magsasalita ng walang ebidensya. Okay? Even yung paghahanap sa kanya, may ebidensya yan. Ako, naniniwala ako may ebidensya yan. Okay? pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019. Na-convert siya 2015, naging full-time worker ng KOJC 2019. Kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Naalala nyo yung Glory Mountain? Marami na po tayong videos niya kasi nakapunta na tayo dyan ilang beses na. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos. At pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Senrisa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Yan, okay. Timeline po tayo. 2021, lumabas na siya ng KOJC. Nagpaalam siya ng maayos. Kasi sa KOJC naman walang pilitan yan eh. Di ba? Magpaalam ka lang ng maayos. So sinabi niya, nagpaalam siya ng maayos. Tapos nung 2024 ay nag-vlog siya dahil nagsimula na. Dito po, naalala nyo yung timeline, nagsimula na yung hearing patungkol para siraan si Pastor Kibuloy. Nag-vlog siya para pasinungalingan yung mga sinasabi kay Pastor Kibuloy. January 2024 po yun, nag-vlog siya. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Doon pa lang kasi sinasabi nila, ay, Kotsoli, baka binayaran lang yan ni Pastor Kibuloy, baka binayaran lang yan ni BP Sara, baka binayaran niya ng mga Duterte para bumaliktad. Hindi po. 2024, January, meron na siyang vlog na sinasabi, pinapasinungalingan niya na yung mga binabanggit na masasama kay Pastor Kibuloy. February, doon pa lang siya kinontak. Nakikita nyo? Doon siya bumaligtad, pero nag-vlog na siya. I-vlog niya na yun. Doon siya bumaligtad para sa pabor kay Risa.
binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen Risa. Tingnan mo. Okay? Email galing sa office of Risa Ontiveros. According to him, linawin natin, di umano sa opisina ni Risa Ontiveros. Ako nananawagan. Bago natin ituloy itong video na ito, yung bangka nila, lulubog. Yung kanilang sandigan, lulubog. Kaya kung meron pang mga testigo dyan, maniwala kayo, hindi lalabas tong si alias Rene nang walang hawak na ebidensya. Hindi lalabas to si alias Rene nang walang hawak na mga videos laban kila Risa. Dahil hindi lang po si Risa ang damay dito. Even sila Torre. Mamaya po papangalanan pati si Torre. Marami siyang papangalanan dito. May mga hawak na ebidensya to. Ako naniniwala. Naalala nyo po before. Sinasabi ko, may lalabas na baho dito kay Risa. Hindi ko na sasabihin paano ko alam. Basta sinasabi ko po, dati, may lalabas na baho. Bakit ko nasasabi yan? Sige, sabihin natin. Kasi alam ko, lahat po fabricated. Nakilala ko po ang KOJC. Nakilala ko po si Pastor Kibuloy. Nakilala ko rin ang mga Duterte. Yung mga binibintang sa kanila, malabo. At naaalala nyo yung sinabi ni BP Sara, there will be a time of reckoning. Sinasabi ko sa inyo, matagal na rin, may mga hawak na video si BP Sara. Hindi ko po sinasabi na si BP Sara ang naglabas nito. Wala ako sinasabing ganun. Pero pansinin nyo, lahat nung prediction ko bago dumating tong petsa na ito, sinabi na natin, Risa, anong sabi ko? Wait ka lang. May mga hawak na video si BP Sara. Si BP Sara man ang naglabas nitong video na ito o hindi, tumutugma sa time, there will be a time of reckoning. Bakit? Kasi alam ng taong bayan, alam ko at alam nyo mga manunood sa akin, nagsisinungaling si BP Sara. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Eto na. Anong sabi ko kay Risa? Wait ka lang. Eto na yun. Diba? Alam natin yung karakas nila eh. Alam naman natin ba't gusto nilang patumbahin ng Duterte. Alam naman natin kung... Sige nga kayo, ilagay nyo dyan sa comment section. Bakit gusto ni Risa tumumba Duterte? Diba? That is public knowledge. Oh. Alam natin bakit nila ginugulo si Pastor Kibuloy. Upang magpadala ng formal na email, kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas nung... Ito sasabihin ko sa inyo ng buong puso. Napaka-imposibleng mananakit ni pastor. Napaka-imposible na mananakit ang mga taga kay OJC. Wala kaming nakitang bayolente sila. Kung bayolente ang kay OJC, yung ginawa nila Torre diyang kalokohan sa simbahan nila, marami patay. Sasabihin ko sa inyo, kung lahat ng binibintang sa KOJC at kay Pastor Kibuloy, totoo, dadanak, natutulog yung mga yan sa damuhan. Doon, natutulog lang. Gasinong pagbabarilin yan. Kung totoong may baril sa loob, kung totoong bayolente sila. Walang naganap na ganun. That is the time na sinasabi natin, time will reveal. Napatunayan na sana bayolente ang mga taga KOJC. May namatay ba sa kanila? Sa mga taga KOJC may namatay. Gumanti ba sila? May nasaktan ba sa kanila?
At hindi ito kwentong barbero, ha. Nandun kami, natutulog kami. Kung saan natutulog yung libo-libong pulis sa baba, kami sa taas. Kaya pag nag-ikot kami alas 3, alas 4 ng madaling araw, sang katutak na pulis ang sang katutak na pulis ang mga nakalihilata ron. Kung kami mga tarantado, kung mga tarantado tong mga taga kay OJC, patay yung mga ilan doon. Wala. Mahimbing silang humihilik pa. Kahit yung mga pulis eh. Ikaw pulis, sige, tanungin ko kayo. Ikaw na lang tao, mga nanunood. Tanungin ko kayo. Doon ka matutulog sa teritoryo ng hinaharas mo? Tapos sasabihin nyo, bayolente? Matutulog ka ba? Hindi ka matutulog. Imposible. Tandaan nyo, hindi malalayo yung lugar, ha. Kung saan kami natutulog sa taas, dun lang sila natutulog sa baba. Oh. 2021, ilang araw pagkatapos nun, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Ito mo, ang dami niya binabanggit na mga pangalan. Marami siyang babanggiting pangalan dito. Kung fabricated to, titipirin mo magsalita ng pangalan. Titipirin mo magbanggit ng detalye. Bakit? Mahuhuli ka eh. Pag nagsisinungaling ka, di ba? As much as possible, maikli lang ang sasabihin mo, konti lang ang detalye, konti ang pangalan para hindi ka... Eto, marami siyang babanggiting pangalan at maraming ko-question sa kanya. Pero ba't niya sinasabi? Kasi nagsasabi ng totoo. Bali-baliktarin mo, totoo. Totoo yan. Kahit marami siyang banggiting pangalan. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Nontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Oh, wala siyang binanggit na gano'n, ha. Human trafficking, sexual abuse, wala siyang binanggit. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag. Alam mo yung pati alias Amanda? Ay, naku. Well, anyway, baka masubjudice tayo pero nakasampa na. Hindi dapat ito kinakausap ng opisina ni Senator Ontiveros. Naalala nyo si Grijaldo? Sinabi niya kinausap siya ni Dan Fernandez at saka ni Abante. Isiniwalat niya. Bawal po yun. Witness eh. Di ba? Resource person siyang lalabas doon. Bakit ka nakikipag-usap? Lumaki yung issue na yun about Grijaldo, di ba? Kaya nga kinontent nila si Grijaldo para hindi na magsalita eh. Pinababawing pilit, pero ayaw bawiin ni Grijaldo yung mga pinagsasabi niya. Kinontempt siya. Kailan lang siya nakalabas? Nung magtatapos na yung 19th Congress, doon lang siya pinalabas ng mga... Ay, nako. Eto, continuous ang opisina ni Risa at si Risa mismo involved doon sa resource person. Na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil... Ito sinasabi, hindi pa raw nakatungtong to sa SMNI building. Ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril
nasangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala Naalala nyo, doon na nagkabigayan daw ng barel doon sa Glory Mountain. Na binigyan daw si PRRD ng baril at dinala sa helicopter. Madami raw baril na binigay. Bakit kailangan pa doon magbigayan? Apakadami ring baril maraming baril si Pastor at marami ring baril si Tatay Digong. Lisensyado po yun. Wala pong masama doon. Collectors po sila eh. Ang nakakatakot yung hindi lisensyado. Pero ang mga baril nila lisensyado. Pero anong sinabi? Doon daw nagpalitan. Hindi totoo. Alam nyo, idinidiin talaga dito ang Duterte. Duterte po ang target dito. Bakit? Si Risa may planong tumakbo yan sa 2028. Siya ang gusto niyang maging standard bearer ng dilaw. Kaya naman sinisiraan ang Sara. Sinisiraan ng Duterte. At hindi lang po dahil sa ambisyon maging presidente, alam nyo na kung ano ang kulay ng dilaw. At ano ang kinagagalit nila sa mga Duterte. naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit. Kita nyo, no? Talagang damay-damay. Bongo, Senator Bato, tinatraidor kayo ng kasamahan ninyo na si Risa Ontiveros. Pilit kayong dinadamay. Talagang ipatitiklop kayo niyan. Lahat ng connected sa Duterte, including Pastor Kibuloy, kaya itinutupi nila. Pero bukod doon sa mandikit sa Duterte, meron pa po silang habol kay Pastor Kibuloy. Mamaya, sasabihin, ano talaga ang habol nito kay Pastor Kibuloy? Bukod sa ito ay malapit kay Duterte gaya ni Senator Bongo at ni Senator Bato. Kasi ito yung talagang mga loyalista ni Duterte. Ito yung etong tatlong to, talagang magkabaligtaran. Sabi nga ni Robin Padilla, kahit sunugin mo kami ngayon, mangangamoy Duterte kami. Ito yun sila. Kaya gustong idawit si Senator Bongo at Senator Bato. Dapat ito imbestigahan sa hearing. Imbestigahan ito sa Senate. Pati si Pastor Kibuloy nga diniin na eh. ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yon, tama? Hindi niya na sinama si Senator Bato at si Senator Bongo. Hindi siya pumayag pero pinadidiin din sa kanya. Dahil baka mag-attend sa hearing, ma-corner. Lumabas ito. At alam natin magdidemanda si Risa. At alam niya magdidemanda yon. Ka-counter punch yun. Hindi naman pwedeng hindi ka-counter yun eh. Pero kita mo, hindi siya takot. Kasi madaling sumagot pag ang hawak mo katotohanan. Hindi takot siya na matanong ni Senator Bongo at Senator Bato. Kasi sinungalingan. Ang hirap po talaga ikot-ikutin. Lalo't, sinabi ko sa inyo, pag nakaharap ka ng magaling na abogado at ikaw ay nagsisinungaling, lalabas at lalabas yan. Pero kahit anong galing ng abogado, pag nagsasabi ka ng totoo, lalabas ang katotohanan. Kaya compare nyo, dati takot siya matanong nila Bongo na hindi naman mga abogado. Kita nyo naman si Bongo at si Bato, magaling ba magtanong sa hearing? Di ba hindi ko sila sinisiraan ha? Kahihina nga magtanong nung mga yun eh. Sa totoo lang. Again, hindi ko tinatawaran ng galing nila bilang senador ang kanilang pagiging loyal sa Duterte, pero yung kanilang pagtatanong para sa akin bagsak. Pero takot siya. Pero yung mga kakaharapin niyang mga dekalidad na abogado, hindi siya takot ngayon. Bakit? Kasi nagsasabi na siya ng totoo. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. Yun, kita mo, 500,000 umattend ka lang sa Senate. Imagine nyo.
Tapos 500 idamay mo lang si BP Sara. At si PRRD. Ito totoong kwento to ha. Alam ko this is public knowledge naman eh. At naikwento na rin to ni Banat Bay. Okay? Kahit si Banat Bay, ang Banateros na alok po, babayaran. Hindi tinanggap ni Banat Bay. Anong utos? Siraan lang ang Duterte, lalong-lalo na si Sara. May gumagalaw talaga para siraan ng Duterte. At ang main target is si BP Sara. Pero syempre, alam ni atin, malakas ang Tatay Digong eh. So para mapatumba mo ang BP Sara, kailangan tumba rin ng Tatay Digong. May kumikilos na ganyan. May alok yan. Pansinin nyo. Eto ha, hindi na ako magbibintang. Kayo na mag-observe. Even mga Duterte vloggers meron. Observe nyo. Ang tatapang. Galit na galit sa gobyerno. Pero hindi mabanatan si Tambaluslos. Hindi ko napapangalanan. Kayo na lang ang mag-observe. Bakit magtataka kayo? Lahat ng nasa administrasyon binanatan. Except si Tambaluslos. Ganon? Isa pa. Ito naman sa kabilang banda. Lahat sa gobyerno binanatan. Pera si BM. Duterte to ha. Bakit po? Malaki kasi ang operan. Kung ito inopera ng kalahating milyon, mag-attend lang sa hearing at kalahating milyon. Okay, wag na po tayo magturuan kung sino. Observe nyo na lang. Kasi napaka-unlikely na binanatan mo lahat, hindi mo mabanatan si Tamba. Binanatan mo lahat, o kaya naman binanatan mo lahat, hindi mo mabanatan si Marcos. Ano meron? Di ba kayo nagtataka? Ito. Isang prueba. Meron talagang gumagalaw laban sa Duterte. So, 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastoro ng Kingdom. Pagkatapos Ayan, di ba? Ang konsensya natin, totoo yan. Ako naniniwala doon. Naalala nyo? Pinagpalit ni Judas ang Panginoong Jesus sa pilak, sa pera, pinagpalit niya. Pero kalaunan na konsensya siya, binabalik niya yung pera. Hindi rin tinanggap. Nung ginawa na yung kay Jesus. Kaya nag-suicide yun si Judas eh. Why? Ang conscience po, realidad yan. Hindi ka patatahimikin niya. Kaya nga umiiyak siya eh. Sa kabila ng tulong ni Pastor Kibuloy sa kanya, ipinagbalit niya sa 1 milyon. Paggipit ka talaga, matutokso ka sa pera eh. Iyan po ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Bayad dito, bayad doon, ayuda dito, ayuda doon. Diba? Tapos ng hearing, tinago ako ni Sen Risa sa kanyang condo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit. Tinan mo, Risa, matindi yan. Binahay mo sa condominium mo. Ang tagal nito sa bahay niya na, sa condominium. Buong 2024. 1 taon. Sa tingin mo, walang video yan? Awan ko ha. Kung iisipin natin,
Kaya gaya na sabi ko, hindi lalabas to ng walang hawak na ebidensya. Hindi lalabas to ng walang hawak na mga screenshot. Hindi lalabas to ng walang hawak na video. Lalantad ang condominium mo dyan. Kahit sa kaibigan mo nakapangalan yung condominium na yan, may paper trail yan. Imposibleng walang hawak na video to dyan sa condominium mo. Pera dahil may mga susunod pang hearing. Sa buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni Sen Risa at nung Kita mo? Doon pa siya tinago sa bahay ni Risa. Oh. Dapat ikaw ay reklamo ng human trafficking, Risa. Oo, ikaw pala nagtatago eh. Ba't mo tinatago? Dahil meron pang mga susunod na hearing. O, diyan ka muna, siguro. Hindi natin alam kung punersa ito, diyan ka lang. Kasi baka magsalita laban sa atin. Ha? Tingnan natin, abangan natin. Ako, naniniwala ako. Marami pang video ilalabas tong mama na ito. Ito si alias Rene. Marami pang ilalabas na video yan. Baka sa panggigipit mo ng human trafficking, ikaw ang ma-human trafficking. Alam nyo kung bakit human trafficking ang gustong i-ano kila Pastor Kibuloy? Kasi walang piyansa po. Yan din ang ginawa kay Roque, di ba? Kasi hindi ka makakapiyansa. Di ang bilis ng karma, di ba? Bumelta agad sa Risa. Pag ito may hawak na video na pinipilit mo diyan sa bahay mo, human trafficking, condominium mo yan. Di umano. Siya nagsasalita, binibigyan lang natin ng komentaryo. Ay, meron pang mga kasunod diyan. January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Mutabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So, sa bawat research o information na aking naibibigay sa Senado, nakakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni Sen Risa. Ang sabi dito, meron na siya natanggap na 1 million at kada may ibibigay siya na information about KOJC, 12,000 and 12,000. Talagang gustong idiin ang KOJC. Sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research, yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami nila Blenda Portugal alias Amanda, kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng Office of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bagudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at ininganyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Ayon sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya ni Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo na gumagamit sila ng private jet mula kay Secretary Antonio Lagdameo papuntang Davao para sa kaso ni alias Amanda dahil sabi ni Attorney Domingo ito ay para sa seguridad nila sapagkat may natatanggap daw silang security threat.
Nung mga panahong iyon, nagkaroon din kami ng pag-uusap ni alias Amanda, si Brenda Portugal, kung saan tinanong ko siya tungkol sa kalagayan ng kanyang kaso sa sexual abuse at human trafficking. Sinabi niya sa akin na mahina daw talaga yung kaso sa sexual abuse sa Pasig at gusto niya niyang sumuko. Kaya lang may mga nagsusulsul daw sa kanya na ituloy pa rin yung kaso. Yan. Gusto na sumuko nitong at mahina ang kaso dyan sa Pasig sa sexual abuse. Ayoko na kasi i-discuss yun kasi na nga yan, nasa kaso na yan, pero nakakatawa po. Yan lang ang masasabi ko. Wait lang kayo. Unti-unti ilalabas natin. Unti-unti lalabas yan. Pero nakakatawa talaga.